Nung kapuputok pa lamang ng pandemya, may nabasa akong kwento na kinabibilangan ng kwento ni Hades at Persephone. Sa kwentong yon, pinakilala si Hades bilang isang mabagsik na hari ng underworld na in love kay Persephone to the point na inuto niya to para manatili sa tabi niya habang buhay. Nirescue lamang siya ng kanyang ina na si Demeter para ang tagumpay ay panandalian lamang. Kumain siya ng pagkain sa underworld, kaya kailangan niyang bumalik sa winter kung kailan nagluluksa ang kanyang ina. Well, hindi to yung tamang kwento talaga. Nadiskubre ko lang to nitong kailan lang habang nagbabasa-basa ako ng iba pang articles. At ang nakita ko ay ito. Maaring hindi naman pala talaga kinidnap itong si Persephone. Maaring gusto niya talagang maging reyna ng underworld. At ang kawawang si Hades ay nagkaroon ng masamang reputasyon dahil dito. Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Napakaraming naging pangalan ni Persephone, gaya ng lahat ng mga ancient Greek gods. Pero ang isa sa mga pinakasikat ay ang Kore, na ang transition ay simpleng daughter o maiden lamang. May ilang mga running theories kung bakit ganoon, pero sinasabing dahil daw yun sa nakakatakot na figure niya sa mga Greeks na naniniwalang ang pangalan daw ng Diyos ay may kapangyarihang isamon sila. Importanteng inote na pinapakita si Persephone bilang nakakatakot na Diyosa bago pa siya ma-associate kay Hades. Sa Theogony, nirefer siya ni Hesiod bilang Dread Persephone. At ang pinakamaagang depiction sa kanya at kay Demeter bago ang relasyon sa pagitan nila ay na-refine at ay isang madilim at misteryosong figures of extreme undefined na power. Nung kalaunan na lang, nung sa era of romanization, si Persephone ay pinakita bilang simpleng diyosa ng spring at fertility. In any case, si Persephone ay hindi yung hippie na pinapakita sa mga modern interpretations niya ngayon. Noon pa man, isa na siyang makapangyarihan at formidable na figure. Ngayon, si Hades naman ay ang Diyos ng underworld sa Greek mythology. Alam naman natin lahat na siguro yun. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay The Unseen One. At dahil sa close association niya sa kamatayan, madalas na inaakala ng mga tao na siya rin ang Diyos nito, kahit na si Thanatos naman talaga ang Diyos ng kamatayan. Ang pinaka-common na tawag sa kanya ay Ploton, the Wealth Giver at Infernal Zeus. Siya ang panganay sa tatlong ruling brothers ng Greek pantheon, pero ang nabunot niya ay ang underworld. Ang kakaiba ay itong si Hades ay hindi naman talaga kilala dahil sa pagiging quick-tempered nito o dahil nakakatakot. Okay lang sa kanya yon, yung tipong Diyos na walang paki sa mga usual na away sa pamilya niya. Kaso dahil doon, naging lonely figure din siya. Tumulong siya sa digmaan laban sa mga Titans at niregaluhan ng signature helmet ng mga Cyclops. Dahil sa karamihan naman ng mga tao ay napupunta sa kaharian niya, hindi na siya gaanong kumuha ng kapangyarihan. Although kilala siya na parang bitter sa kanyang pinanghahawakan, nag-appoint siya ng mga judges para makita kung saan ba nararapat ang namayapa at paminsan-minsan ay pumipili ng parusa para sa mga pinakamakasalanan gaya nina Sisyphus at Tantalus. Maliban doon, madalang lang siyang gumalaw, madalang siyang umalis sa underworld. So anong meron at bakit niya kinuha si Persephone? Ang mythology ay nag-originate sa hymn to Demeter, ang natatanging full account na meron tayo. Si Persephone ang sinasabing anak ni Zeus at Demeter. Maganda siya, mabait, isa sa mga kilala ng Diyos sa pantheon. Isang araw, nakuha niya ang atensyon ni Hades at tinamaan agad ng Diyos ng underworld sa kanya. Nagpunta siya sa kanyang kapatid na si Zeus at hiningi ang kamay ng anak nito para mapakasalan. Pumayag si Zeus pero alam nila na si Demeter ay hindi sasang-ayon dito. Dahil sa naniniwala tong hindi makakabuti ang Diyos sa anak, tipikal na nanay. So ang solusyon ni Zeus ay hayaan si Hades na kunin ang anak ni Persephone. Habang nangunguha ng bulaklak itong si Persephone, bumuka ang lupa at hinablot siya ni Hades. Sinakay siya sa karwahe nito at ginawa ngang asawa at reyna ng underworld. Nang malaman na nawala ang anak, galit na galit itong si Demeter at hindi pinayagan na tumubo ang mga halaman. Dahilan naman para maggutom ang mga tao. Hindi niya mahanap ang kanyang anak at walang willing na kumausap,
Pero kalaunan ay nalaman din niya kung sino ang kumuha sa kanyang anak. Nang mapagtanto ni Zeus na ang galit ni Demeter ay nakakaapekto na sa mga mortal, pinadala niya si Hermes para kausapin si Hades na ibalik na si Persephone. Pumayag naman itong si paring Hades nang mabalitaan nga niya ang epekto nito sa mga mortal at sinabihan si Persephone na huwag malungkot dahil ginawa niya itong reyna. Dahil sa nag-aalala na hindi na ito babalik, pinakain niya ito ng pomegranate seeds. Pumalik si Persephone sa lupa at tuwang-tuwa ang nanay niya. Tumumbo na rin ang mga halaman dahil doon. Pero nang malaman ni Zeus ang ginawa ni Hades, agad niyang sinabihan si Demeter na dapat bumalik ng underworld si Persephone kada taon na nababago depende sa kwento. Tuwing bumabalik siya, nalulungkot ang kanyang nanay. Sa ilang mythology, sinasabi na si Persephone ay may actual na power at influence sa underworld. Kaya niyang makumbinsi si Hades na hayaan si Orpheus at ang ibang heroes na makaalis. Sa original version na ito, ang abduction kay Persephone ay lumalabas na parang arranged marriage kung saan ang ina niya ay hindi na-inform. Hindi magandang move pero common na yun noon. Ang problema kasi sa paglipas ng oras, ang mga original na Greek mythology ay nababago at napapalitan dahil na rin sa paghahalo ng mga kultura, lalo na sa pagsakop ng mga Romano. Para mga kwento lang din sa ngayon kapag chinismis na sa ibang tao ay may dagdag bawas na. Sa modern interpretations, pinapalabas na masama o kontrabida itong si Hades kahit hindi naman talaga siya isang masamang Diyos sa original na mythology. Dagdag pa doon, ang Greek word para sa abduction ay may hindi maayos na connotation sa recent history na hindi parte ng original meaning. So ang mga text na gumagamit noon ngayon ay may mas madilim na connotation. Ang kwento, originally, ay tungkol sa isang arranged marriage na pumalya na nag-evolve sa pagiging masama ni Hades at pag-infantilize kay Persephone. Isang move na tila nagpahina sa kanilang mga persona. At nakakalungkot yun. Nakakalungkot na ang mga kwentong to na dati ay napaka-nuance at detalyado ay nagkaletse-letse sa paglipas ng panahon. Hindi masaya si Persephone nung una, pero kalaunan ay na-enjoy niya na rin ang kapangyarihan. Hindi laging tama si Demeter, hindi masama si Hades. Sa totoo lang, si Zeus ang masama dahil isa siyang walang kwentang ama. Ang mythology ay may tuturing na living thing, isang nagbabagong katawan ng istorya na nagmamatch sa kulturang nagkakwento hanggang sa magpasa-pasa. At nakakamangha yun ha. Pero habang hinahangaan natin ang current version, i-appreciate din natin ang original. Parang sa mga kanta lang, maganda man ang cover pero dun pa rin tayo sa orig. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification para kung may bagong videos ay maging updated kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video.